Itong gobyernong ito is overspending, overtaxing, overborrowing. And why are we overspending, overtaxing, and overborrowing? Because government is overstealing, no? So, yan, sobra ang gastos, sobra ang pagbubuwis, sobra ang utang, dahil sobrang kawat, sobrang nakaw, no? Kaya yan ang state of the nation talaga kung tutuusin mo. Dito tayo sa magiging State of the Nation address ng Pangulong Bongbong Marcos. Sa tingin niyo po, mahirap para sa kanya para pabanguhin yung kanyang pamumuno? Especially napakarami pong mga problema ngayon na kinakaharap ang ating bansa, ang kanyang administrasyon. Sir Lito. Actually, napakahirap, no? Kasi nga, siguro nasabi na ni economist Cora Guidote, masyado nang tight yung fiscal space natin, no? Unang-una, taas ang presyo ng langis. Hindi naman tumitigil yung giyera sa Iran at saka sa Middle East, no? Pagkatapos, napakalaki ng ating utang, no? Kaya napakahirap ka nang gumalaw kung ikaw ang presidente ng Pilipinas o ikaw ang nasa pamahalaan, no, para maibsan mo ang kahirapan ng taong bayan. So let's talk about positive naman. So ano naman yung the greatest political achievement ni BBM since 2022 up to the present ngayon? Kung meron man. Lito. Kung meron man. Political achievement. Kung para sa sarili niya, political achievement niya, ang isang dating presidente ng Pilipinas, tinapon niya sa The Hague. If you will consider that as an achievement. Kasi para sa kabutihan niya yun, pero hindi sa kabutihan ng taong bayan. Yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Remember, we started off with a very great, very promising unity. You know, yung unity team na silang dalawa, yung Solid North, Solid South, nagsama. Very popular ang dating presidente, si Pangulong Duterte. Ang anak niya ang siyang nakatambal ni Bongbong Marcos at yun ang naging dahilan kung bakit siya nanalo. Kung sana tuloy-tuloy yung unity na yon, medyo umasenso naman siguro ang Pilipinas. Ang problema, sila mismo ang sumira ng unity Hindi naman si Inday Sara na sumira ng unity. So, inapi nila ang mga Duterte. Ayan na nangyari, no? And on top of that, binalasubas nilang masyadong ekonomiya natin, no? Yung dapat na gagastahin sa tama, inilagay sa multo, no? So, yeah, itong problema ngayon natin na hindi nila maintindihan kung anong gagawin. Kaya, hindi ko maintindihan kung anong pangako na naman, bagong pangako na naman ang sasabihin ni Pangulong BBM ngayong ika-5 SONA niya. Yung penultimate SONA na ito. Actually, yung SONA sa susunod na taon, yung last SONA niya, baliwala na yun That's pamamaalam na yan. Because by then, ang iniintindi na ng tao kung sino ang susunod na presidente. No? So speaking of Inday Sara, ano yung political impact sa impeachment trial against BP Inday? Okay, the problem of the impeachment trial on top of what has been happening since they kidnapped the former president is masyado ng polarized ang bansa, no? To put it in more colorful words, parang nahati ang bansa between the DDS, the Duterte supporters, and the Duterte haters, yung die-hard Duterte haters. Kasama na dyan yung mga Pinklawan, kasama na yung mga kaliwa, at of course, directed by the government itself, no? So ayan ang nangyari. Imbis na nagkasundo-sundo tayo, the political fallout is such that it impacts upon the economy. It impacts upon every single Filipino's life. So sa nangyayari ngayon, Sir Lito, about yung alleged kidnapping ni PRRD, yung nawala si Inday Sara sa administration ni Bongbong Marcos, ano yung maging political landscape? Expect natin the political landscape this coming 2028 election. To begin with, no, ang tao ngayon, ang taong bayan ngayon, naniningil na ng mga pangako
dun sa first SONA. If you go by the first SONA, because it's in the first SONA where a new president sets up his goals, his priorities, no? The things that he wants to do, no? At pag pinakinggan mo yung first SONA, napakaganda actually, no? Unang-una, pinuri niya pa si Pangulong Duterte doon. At sinabi niya, the state of the nation is sound coming from President Duterte's administration. Pero ngayon, lahat na ginagawa nila para i-demonize ang mga Duterte, si Pangulong Duterte, kung ano-anong iniimbento nilang hindi naman ginawa ni Pangulong Duterte, kung ano-anong kasinungalingan ng nanggagaling lalo sa kanyang spokesperson, si Auntie Claire, no? At patuloy nilang dinidemonize si Vice President Inday Sara through the impeachment trial. Puro nag-iimbento ng kwento, no? It's all a charade, no? What's happening. So, ang taong bayan ngayon, na hirap dahil mataas ang presyo ng lahat ng bilihin. Inflation has gone haywire, no? We have the highest inflation rate in all of Southeast Asia, in all of ASEAN, no? Parang ano nagawa mo sa lugar ng 4 na taon, no? Para gumanda naman miski na papano ang buhay namin. Coming as it does from 2 years of the pandemic, yung COVID, na dahil sa pamamahala ni Pangulong Duterte, we were able to save many lives. We were able to graduate from COVID na hindi naman gaanong na marami namatay o di kaya bumagsak ang ekonomiya. We were already on the way to recovery in 2022. So, I really do not know what he can do further, no? To improve the situation and the lives of the ordinary Filipino. So si BBM, this coming 2028, may impact pa kaya yung kanyang endorsement sa who will be the next president of the Philippines? Let's go back in history. Remember GMA, President GMA, she was president for 9 years, no? And because of the corruption scandals followed by the Hello Garcia incident, her endorsement of her candidate, who was very well qualified, hindi naman natin tatawaran yung katalinuhan o yung galing ni Gibo Teodoro, no? But what happened? He finished 4th, no? It was a kiss of death. And I predict that whoever BBM, in fact, ang problema niya, wala siyang makuha kandidato no? Para sa 2028. Lalong magiging kiss of death yan. Ano ba? Opo, at sa nabanggit na sitwasyon sa mundo ng politika natin ngayon, Ma'am Cora, may dating ba yan sa mga foreign investors na, oy, maglalagak ako dyan ng puhunan sa natitirang 2 years? Ayun nga, kaya nga yung Business Confidence Index bagsak, di ba? Minus 24%. Nung Abril, mas malaki pa, minus 30-something%. So, medyo, I've never seen these numbers before, no? Pagdating sa confidence ng mga investors. Tsaka matagal din talaga ako nakipagsalamuha sa mga foreign investors. Ang problema talaga, they put a lot of weight on good governance. So pag nakikita nila na talamak ang corruption, they will hesitate to come kasi unang-una, yung trust nga, wala, ano? Tapos, if they ever come here, and they also look at the experience of other business people, no? Nakikita nila na ng red tape, talamak rin yung red tape. So, even if they try to come here, yung business permits, mahirap kuhanin, it takes a long time, mataas yung cost mo kasi maraming padulas. Okay? Dumadagdag yan sa inflation, sa interest rates, at saka sa weak peso. So, kumbaga, yung cost of doing business in the Philippines is higher because of corruption. So, yan, affected tuloy. Bagsak ang foreign investments mo in April by 60%. Almost 60%. So, grabe yan talaga. Opo. Ma'am Cora, nababanggit nyo yung mga numero. Record-breaking tayo. Meron tayong 18.55 trillion pesos na utang. Meron din tayong mataas na piso kontra dolyar. Baka sabihin naman nila na
apektado tayo sa gulo dyan sa gitnang silangan. Maaring gawing rason. Pero ano ba ang kaibahan ng ginagawa ng Marcos administration compare dito na lang, hindi na tayo lalayo sa mga Southeast Asian nation? Yeah. Actually, kung titingnan mo, hindi nila pwedeng gamitin yung oil crisis as a reason kasi yung first quarter na 2.8% growth, wala pang crisis nun eh. Nangyari lang yung crisis towards the end of March. So most of the first quarter, talagang it was internal, walang external factor. Ano nga ba yung tanong mo? Isa? Yung yung utang and yung mismong yung 61 pesos na tayo ngayon ang dollar versus sa peso. So mahihirapan ng bumalik yung piso, no? Kasi ngayon mahina nga yung investments, tapos yung exports mo, paano mag-i-improve yung exports? Tinaasan pa yung taripa ng US, no? Dinagdagan pa ng 12%. So 31.5 na yata yung total tariffs natin to the US. Kawawa yung exporters natin. In the meantime, yung import cost mo tumataas kasi ang crudo pataas na naman. So mahal na naman ang crudo, no? So dadagdag yan sa inflation. Pati yung weak peso dadagdag sa inflation. So talagang pahirap ng pahirap. And hindi ko talaga as Mr. Banayo said, no? Na ano kaya sasabihin ni BBM sa zona niya? Kasi napakahirap nang i-justify yung mga nangyayari ngayon unless gagawa siya ng rainbow promises na naman, ano? Opo. At pero pinagmalaki niya ilang weeks nang nakalilipas na umabot na tayo sa upper middle income. Pero ano lang yun simple average. So yung upper middle income ng World Bank is gross national income divided by the population. So walang granular analysis yun. So pag tinignan mo yung lower and upper middle income, nagkakaroon ng concentration doon. So yung concentration of wealth nandito sa high income, yung poverty rate ng lower income, lumalawak yan, lumiliit yung middle income mo. So kaya akala nila lumalaki yung economy. Hindi, actually, yung middle income mo na squeeze, tapos dumadami low income, tapos yung wealth concentration nandito lang sa top tier mo. Because of corruption, tsaka yun nga, yung napakataas ng mga tax rates ngayon di ba? So, Opo. Balikan ko lang si Sir Lito. Sir Lito, sa SONA ng Pangulo, ngayon pong araw na ito, tingin mo kakagatin agad ng mga Pilipino? Kasi sa nakalipas na mga apat niya na SONA, ang dami talaga niyang pangako. Meron pa siyang mga bibigat na mga binitawan nun. No? Una, bago pa yung mahiya naman kayo, pinagmalaki niya yung 5,500 na mga flood control projects. Now, after isang taon, sabi niya, mahiya naman na kayo. Sa tingin mo, makakalimutan ng taong bayan ito? Paano kaya ipipihit ni PBBM ito na or hindi niya maiiwasan yung kanyang mga nababanggit sa mga nakalipas din niya na SONA? Siguro, Admar, para ma-explain natin na mabuti yan, tunghayan natin yung kanyang first SONA. Sabi niya doon, and I'm quoting from his speech, "In terms of the economy, we will implement sound fiscal management. Expenditure priorities will be realigned and spending efficiency will be improved to immediately address the effects of COVID-19 and also prepare for future shocks." grabe lahat. Madaling salita, ang pangako, aayusin ang gastos ng pamahalaan at ipaprioritize ng maayos ang spending. Pero ano nangyari? Di ba? Baliktad. Ngayon, ang susunod na budget natin, according to DBM, 7.2 trillion. That is 600 billion higher than last year, which was 540 billion higher than 2024. So, pataas ang gastos. Ang problema, hindi naman tumataas ang ating revenues. No? So, yung tinatawag na fiscal space, panipis ng panipis. Despite the fact na meron tayong COVID-19, 2 taong lockdown, nagtapos ang administrasyon ni Pangulong Duterte na 59% ang debt to GDP ratio natin. Ibig sabihin, pag kinompare mo yung GDP natin sa ating utang, 59% of GDP lamang ang utang. Ngayon 66% na At pataas pa dahil sa nangyayari nga, Dahil halimbawa,
1/3 ng utang natin na 18.55 trillion according to Ma'am Cora, no? 1/3 niyan is foreign debt. 2/3 is domestic debt. Eh yung 1/3 na debt, pagbabayaran mo yon, kinumpute mo sa 58 pesos, eh ngayon 61.85 na. Eh di tumaas ka na. 385 na itataas ang babayaran mo dahil ang income naman ng gobyerno, pesos, hindi naman dolyar, no? Pagkatapos, nangako siya na ibababa niya ang poverty rate. Single digit na raw tayo by 2028. My God. Yung huling SWS survey ng self-rated poverty, 52% of all Filipino households claim that they are poor. 52%, no? So, wala eh. Kung isusuma total nga natin para lang for the benefit of yung ordinaryong mamamayan na nakikinig sa atin, itong gobyernong ito is overspending, overtaxing, overborrowing. And why are we overspending, overtaxing, and overborrowing? Because government is overstealing, no? So, yan, sobra ang gastos, sobra ang pagbubuwis, sobra ang utang, dahil sobrang kawat, sobrang nakaw, no? Kaya yan ang state of the nation talaga kung tutuusin mo. So, Sir Lito, paano kayo i-manage ng ating government yung tinatawag na political disagreements while focusing on the governance? Paano mong Attorney Mark, Balikan paano natin mong ipapatch up pa yung ating polarization ng ating society kung ganyang patuloy mong sinisiraan si Vice President Inday Sara, no? At bagamat malinaw na malinaw sa mga trust rating as well as approval rating, napakataas ng kay Inday Sara, samantalang mababa comparatively si Presidente Marcos. So, paano mo pang aayusin yan? Wala na, ang ayusan yan 2028 na pag ang taong bayan na ang siyang nag-decide kung sino ang susunod na So, presidente. yung gulo po dito pala, Sir Lito, hanggang 2028 na Tuloy-tuloy. wala nang pag-asang magkabalikan. Wala na, tuloy-tuloy na ito. Kaya nga nakakalungkot dahil wala eh. Pag ganitong awayan ng awayan, no? Tinitira nila ng tinitira si Inday Sara kung ano-ano pa iniimbento nila, no? Na pati si Senator Marcoleta, kinulong kung sino-sino, lahat ng mga kakampi ni Inday Sara kinukulong. Eh di lalong iigting yung resentment o yung paghihinaing ng mga supporters ni Vice President Sara. Kaya lalala ang sitwasyon. At ang foreign investment, nasabi nga ni Ma'am Cora kanina, bumagsak na by 60% noong April. Sino pa mag-i-invest dito? Hihintayin na lang ang 2028, di ba? So, maraming unfinished business pala si BBM. Wala naman yata na-finish. Wala na finish. Kung kasing laki ng utang natin, yung utang din niya na dapat gawin, trabaho, Sir Lito? Yung utang niya sa taong bayan, sobra-sobra. At mabuti na nga lang at marami tayong OFW. Yun ang sumasalba sa ekonomiya natin eh. Kung walang OFW, Diyos ko, anong natin, ang manufacturing industries natin, napakaliit. Ang agriculture natin, ang agricultural performance, can you imagine, in a country which used to pride itself as an agricultural powerhouse, bagsak na bagsak. Ang importation natin ng bigas ngayong taong ito, according to the US Department of Agriculture, will be 6 million tons. No? 6 million tons. Nung panahon ni Pangulong GMA, that was 2 million tons. Napakataas na nung 2 million tons. Na nung panahon ni Pinoy, na gawa naming 860,000 tons lamang. No? Ngayon, 6 million tons. Paano pa yung mga farmers natin? Lahat na lang inaangkat na natin. Pati gulay, inaangkat natin. Baboy, inaangkat natin. Isda, pati galunggong, ini-import na natin. Hindi ko maintindihan kung anong mismanagement ang ginawa nila. Opo. Ma'am Cora, baka may maidagdag ka doon sa utang natin? Actually, yan ang sa akin pinakamalaking worry kasi yung utang na yan may pangmatagalang effect Yeah. sa ating population. No? Kasi kaya binabalikan ko parati yung tatay ni BBM kasi nung time na yon
nung naging presidente si Marcos Sr., 5 years old pa lang ako. Nung nakalabas tayo sa IMF program, I was already in my 40s. Okay? So, ibig sabihin, nung nakalap niya yung utang, 21 years, took another 20 years para mabayaran yung inutang ng tatay. So ngayon, itong anak, mas malaki pa yung inutang kasi yung inutang ng tatay is over 360 billion pesos. No? Si BBM, in his 4 years, utang na yan ng 5.8 trillion pesos. Ganyan nakalaki. You know, 5.8 trillion can build 3.6 million homes that are worth 1.5 million per home. No? So, ganun kalaki yun. So, ngayon, ano ibig sabihin yan? Kada Pilipino ngayon, meron ng utang na 161,000 pesos. So, hindi pa pinapanganak, nasa tiyan pa lang may utang na yan. Ganun ka na. Lumalaki yung utang natin ngayon, on the average, by 10%. Ang economy natin is only growing by 5%, tapos pababa pa yung trajectory. So, ibig sabihin yan, pahina ng pahina yung ating economy habang tumataas ang utang. So, ilang generation na naman ang mangyayari niyan sa pagbayad ng utang. Kasi ako naranasan ko yan eh. You know, 20 years of my life, nagbabayad tayo ng utang sa IMF. Opo. Siguro bilang panghuli na lang, no? Masarap pa sana makipagtalakayan. Pero last message na lang or baka may hindi kami naitanong na pwede niyong banggitin po, Sir Lito. Parang napakahirap kasing parang napakahirap na magbigay ng positive statements at this point in time in our national life, no? Ano ang pwedeng gawin? Walang masyadong fiscal space na ine-explain nga ni Ma'am Cora kanina para pondohan ng gobyerno ang infrastructure na kailangan para makapag-employ ng maraming tao at miski na papano umusad ang ekonomiya. Wala ka ng fiscal space, no? Yun nga mga projects na iniwan ni Pangulong Duterte, katulad ng subway project sa Metro Manila. Dahil inilipat ang pera sa flood control, dati 2028 tapos na yan. Ngayon 2034 aabutin. So yung susunod pang presidente, no, 2034 pa makikinabang. Yung railway project natin, na napaka-importante. Sinabi rin niya ni BBM doon sa kanyang unang zona. Ano nangyari? Nakatenga. Walang kilos. Kasi nga nalipat sa mga corruption prone na flood control at iba pang mga infrastructure projects ng DPWH at iba pang ahensya. No? So, para sa akin, kung talagang gusto ni BBM na magkaroon siya miski na papano ng kaunting legacy na maipagmamalaki niya, tuunan niya ng totohanang pansin yung corruption sa natitirang 2 taon ng kanyang administrasyon. Ipakulong ang dapat ipakulong, usigin ang dapat usigin, kay kamag-anak niya, kay sino paman. No? Kasi yan na lamang siguro ang makapagbibigay ng konting consolation, consuelo para sa taong bayan, ano? Na at least may mga makukulong, merong mga mauusig. Other than that, wala na ako nakikita. Opo. Ma'am Cora? Alam mo yung report card niya sa economic performance, lumabas na yung katotohanan eh. Kasi noong 4th quarter 2025 at saka 1st quarter, nakita na talaga yung paghina ng ekonomiya, hindi dahil sa external factors, kundi dahil sa corruption at lack of confidence. No? So, napakaliit na nung kukunti na lang ang option si Presidente. No? Dahil lumabas na talaga lahat eh. Hindi na siya pwede magtago. At saka, ano pang sasabihin niya ngayon? So, ang option niya, if he decides to stay in power, magtino nga siya, as what Sir Lito said, no? So, magtino ang gobyerno, restore fiscal discipline, require accountability, no? At saka, provide jobs. Pero kung hindi niya kaya yun, I think the best option for his redemption, or kung may natitira pa mang survivability, no, is to step down, di ba? Kasi ano pa
pang pwede niyang gawin at this point? Kung napaka-liit na nga nung kanyang fiscal space,